لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ang unang yugto mapatungkol sa lecture na ito ay ang paniniwala sa qadar, kung ano ang importansya sa paniniwala sa qadar. Ang paniniwala sa qadar, ibig sabihin ng qadar, ito ay kapalaran o kahihinatnan. Ang paniniwala sa qadar o kahihinatnan ay isa sa mga pangunahing panuntunan o paniniwala sa pananampalataya, na kung wala ito, hindi magiging kumpleto ang pananampalataya ng isang tao. Ito ay naiulat ni Muslim mula kay Umar bin Al-Khattab radiyallahu an. Isinlarawan kung papaano ni Anghel Gabriel alayhi salam tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa iman o paniniwala. Bilang kasagutan, sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri." Ang iman ay ang paniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, kapahayagan, sa kanyang mga sugo, at paniniwala sa kahihinatnan, at paniniwala sa kahihinatnan, mabuti man ito o masama. Napakaraming talata na nagpapahayag tungkol sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala at pahayag sa utos na paniwalaan ito. Kasama na rito ang sinabi ng Allah sa banal na Quran na matatagpuan sa Suratul Qamar, chapter 54, verse 49 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Katiyakan, ang lahat ng bagay ay nilikha namin sa ganap at tamang pagkakatakda, at pinagpapasyahan namin o pinagpasyahan namin at nauna na sa aming kaalaman ang hingil dito. Ulitin natin, at nauna na sa aming kaalaman ang hingil dito. At gayon din, sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, chapter 33, verse 38 ng banal na Quran, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." At ang pag-aatas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itinakda na karapat-dapat na maisakatuparan. Dapat maisakatuparan. At gayon din sinabi ng Allah sa Suratul Anfal, chapter 8, verse 42 ng banal na Quran, "Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Upang itadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangyayari na tiyak na magaganap. At gayon din sinabi ng Allah sa Suratul Al-Furqan, chapter 25, verse 2 ng banal na Quran, "Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira." At kanyang ginawang angkop ang pagkalikha ayon sa magiging bunga ng kanyang karunungan na walang kakulangan at walang kalabisan. At gayon din sinabi ng Allah sa Suratul A'la, chapter 87, verse 1 hanggang 3 ng banal na Quran, "Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada." Luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Rabb na tagapaglikha, na kataas-taasan, at ilayo mo sa pagtatambal at kakulangan ng pagluwalhati na angkop sa kanyang kadakilaan, na siya ang lumikha ng lahat ng nilalang, at ginawa niyang ganap ang kanyang paglikha. At ginawa niyang ganap ang kanyang paglikha. At ginawa niya ito sa pinakamabuting paggawa. At siya ang nagtakda ng lahat ng pagtatakda. Siya ang nagtakda ng lahat ng pagtatakda. At ginabayan niya ang bawat nilikha tungo sa kung ano ang karapat-dapat at angkop para sa kanya. ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
لا إله إلا الله.